So, start po tayo. Copy-paste nyo lang po yung website sa Google. So, antayin lang natin. Then, click register. Then, continue po. Then, yan naman, fill up nyo po yung last name nyo, first name and middle name. Next po, set up natin yung birthday. Click nyo po yung calendar button para lumabas po yung month and year. Kasi mahirap po kapag hindi nyo na-click yan, hindi po mag-enter yung birthday dyan. So, yan po. Kasi medyo matagal po, medyo mano-mano po yung paghanap ng date, ng year. Then, i-copy nyo po yung code na yan na tinuturo ng red. Then, i-enter nyo po dyan sa arrow na green. So, yan. Then, click submit. So, start tayo sa page 1, members information. Kung same lang po yung name mo sa birth certificate mo, then check mo lang po yung box dyan. Yan. Make sure po na wala kang mali sa spelling ha. Yung sa name mo sa birth certificate po, same ng nilagay mo dyan. So, para hindi po kayo magka-problem. Okay? Okay, father's information, last name, first name, and middle name. Kung wala naman pong mga junior, senior, wag nyo pong lalagyan ha. Mother's maiden name po. Pangalan po ng mother mo nung dalaga pa. Nung dalaga pa po. Yan. Sure nyo po ha, na tama. Click next po para makapag-proceed na tayo sa page 2. Other information. Click nyo po yung place of birth na yan para lumabas po yung region, province, at municipality nyo po. Para ma-set up yung place of birth nyo. Click OK. Then proceed tayo sa civil status. Click nyo lang po yan. Para lumabas yung choices, single po yung piliin nyo kung hindi pa po kayo married. Then yung kasarian nyo, male or female. Kailangan din nyo po yung height at saka yung timbang. Then iwanan nyo lang po nakablanko yung teen, SSS at GSIS. Kung wala kayo nyan, okay lang, huwag nyo pong fill upan. At saka yung spouse name doon sa kabila, huwag nyo na pong fill upan yan kung single pa po kayo. Diretso na po kayo sa next. Okay? Then magne-next na po kayo para makapag-proceed tayo sa next page. So page 3 na po tayo. Click nyo po yung zip code para lumabas po yung choices ng region, province, and municipality nyo. Scroll up and down nyo lang po para mapili nyo po yung lugar nyo. Ayan. Ayan yung mga municipality. Then click OK. Double check nyo po yung lugar na napili nyo. Baka may mali pa. Yan, double check. Kung same lang po yung permanent address nyo at saka present address nyo, check nyo lang yung box na yan. Pili din po kayo nung mailing address, kung may mga documents na isi-send sa inyo, saan nyo gustong ipasend, present address or permanent o sa work. So, pili nyo po kayo dyan. Piliin nyo po. Yan. Then, para pwede na kayong mag-next. Next page na po tayo. O, diba? Bilis lang. So, page 4 na po tayo. Ang bilis lang, diba? I-click nyo lang po yung email address. Make sure po tama yung email address na ilalagay nyo dyan, tsaka active. Kasi pag mali po yung email address, hindi siya nag-o-okay. Na-try ko na yung maling email address. Kailangan talaga yung active na email address ang ilagay nyo dyan. Then, yan. Lagay nyo dyan sa email, then confirm. Pag tama po yung email address, pag kinlik nyo yun yung okay, magiging okay siya. So, pag mali po yung email na nilagay mo, hindi talaga siya mag-o-okay. Kailangan yung active at yung ginagamit po talaga na email. Yung iba dyan, hindi na po namin finil upan. Blanco na lang po dyan. Email address lang po yung nilagay ko sa page na yan. Yan, email address lang po yung nilagay ko. Then, mag-next na po tayo para makapag-proceed na tayo. So, page 5 na po tayo. Heirs and beneficiary. Pag single po kayo, usually, automatic naman po yung beneficiary natin is yung parents natin. Pero kung gusto mo talagang maglagay, just click add heirs. Yan, para lumabas po yung paglalagyan ng information. Yan po, kailangan nyo lang ilagay yung last name, first name, and middle name. At kailangan din pong i-set up ng birth date. Yan po yung medyo matagal yung pag-set up ng birth date kasi hahanapin mo pa isa-isa yung year o birth year po. Tsaka yung month. Yung month madali lang, pero yung year medyo mahirap kasi ayan, isa-isahin mo hanggang makarating ka dun sa hinahanap mong year. O, diba? Diyan ako tumatagal.
Kasi hindi siya pwedeng i-enter mo na lang ita-type mo, kailangan isa-set up mo talaga yung date dyan, yung birth date dyan. So, yan lang naman yung nagpapatagal dyan. The rest, mabilis lang naman. So, pre-mother yung pipiliin mo, kaano-ano mo yung beneficiary mo, mother mo, nanay mo, kasi nga single ka pa, kaya siya po yung beneficiaryong ilalagay mo dyan. Okay? Tapos na agad tayo doon. So, mag-next na po tayo. Oh my God. Malapit na po tayo sa katotohanan. Next lang. Wow! Page 6 na po tayo. Member category. Click nyo lang po yung select category para lumabas po yung choices po. Para mapili nyo kung ano kayo. Since first time nyo lang naman po, select nyo po yung unemployed and not yet employed. Kasi mag-a-apply pa lang po ng work. So, yun po yung pipiliin nyo. Ayan. So, usually po mga first time, gano'n naman po yung pinipili. So, kung sure ka na po sa napili mo, unemployed, not yet employed, pwede ka nang mag-next. So, next na po tayo. So, page 7 and 8 na po tayo. Yung page 7 po, employment history. Since wala ka pa namang experience po sa work, dahil first time mo, mag-next ka na lang kaagad. Huwag mo na pong fill up yung employment history. Next na po kaagad kayo. Okay lang pong walang nakalagay dyan. So, pag lumabas na po yan, submit registration. Ayan po. After po nyan, may lalabas po dyan number. Registration tracking number or yung RTN po, screenshot nyo po yun. Huwag nyo pong kakalimutan. Screenshot nyo po please. So, ayan po. Ayan na po yung RTN or registration tracking number. Screenshot nyo po yung page na yan kasi yung number na yan, huwag nyo pong iwawala kasi yan po yung kakailanganin nyo para ma-verify at malaman nyo po yung pag-ibig number nyo po. Kaya screenshot nyo po yan. So, after 2 to 3 working days pa po natin malalaman or ma-verify yung pag-ibig number nyo. So, hindi pa po yan yung pag-ibig number nyo ha. RTN lang po yan. Registration tracking number lang po yan. So, i-verify na po natin yung pag-ibig number nyo gamit ng website na nakikita nyo sa screen na yan. Then, ganyan po yung lalabas sa screen nyo. Fill up nyo lang po yung RTN number, last name at date of birth. Then, i-submit nyo na po. And, tcharan! Ayan na po yung pag-ibig number nyo. O, diba? Napakasimple at napakadali lang. Ganun lang po yun. Sana po may naintindihan po kayo sa tutorial. Kung mayroon naman po kayong hindi naintindihan, pwede naman po kayong magtanong. Huwag po kayong mahihiyang magtanong. Sasagutin po natin yan. Okay? Comment lang po kayo at sasagutin natin yan. Re-replyan ko po kayo. Thank you so much po.